Praise Lord. Ay, pwede na ko na sa masayang awit. Awitin po natin ang baptist into the body kasi naman there is power in the blood. Have you been to Jesus? Jesus, Christ into the body. Baptized with the Holy Ghost. There is my
Laying back and I began to cry, and my mind just fails to know exactly why. I can't explain without more pain. The Spirit's running deep within. It must be God here in my soul, 'cause I feel the pull. I feel the I hear the and I know the Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. Right then. Drawing me to thee. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay sa mandaling manalangin. Yugo po natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos, napapasalamat po kami sa umagang ito, Lord God. This is a very special day, Lord.
dahil may mga magpapabaptize, Lord God, magpaparibaptize, at bagamat ang tatalakay magang ito, Lord God, ay alam na po namin mga matatagal na sa pananampalataya ang patungkol sa bagay nito. Hiniling ko po na bigyan mo po ito ng panibagong meaning, Lord God, upang magbigay ulit ng panibagong siglat kalakasan sa mga datihan at pangunawa, Panginoon, sa mga baguhan. Nawa sa pagtalakay nito sa umagang ito, Lord God, maging malinaw sa lahat, lalo na yung mga hindi pa nababaptize, Lord God, at itulak sila. May consider, Lord God, higit sa lahat, magdesisyon nawa na magpabaptize sila, Lord God. There's nothing to lose, Lord God, but all gain. Wala pong kalugihan ang magpabautismo, Lord God, kundi lahat ay pakinabang. Ang kailangan lamang ay maunawaan mo kung ano yung ginagawa mo, dahil sinabi ng banal na kasulatan na siya na sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas. Kaya kung walang naunawaan, anong dahilan para pagpapabautismo? Ngunit kung ikaw ay matagal na sa pananampalataya, nakakahiya naman siguro, Panginoon, na sabihin na wala kang alam. Kaya hinihiling ko, Lord God, na sa umagang ito, bigyan mo po ng kaalaman pa, higit sa dati, ang mga youth, lalo na matagal nang umaattend sa gawain dito na hindi pa napabautismahan, bungkalin mo po ang tigang na kanilang mga puso at hayaan mong matanim doon, Lord God, ang binhi ng pananampalataya na magtutulak sa kanila. Natanggapin, Panginoon, ang bawat pagtuturo na naririnig nila mula sa iyong salita, na siya, Panginoon, ang babago sa kanila tungo, Lord God, sa anyo na nais mong makita, Lord God, at kalugdan. Hinihiling ko sa oras na ito, Lord God, sugumang yung banal na Espiritu na siya maghimay muli, Panginoon, ng iyong salita sa paraan na madali pong maunawaan, sa paraan na magbibigay po ito ng conviction sa bawat puso at kaluluwa na narito, sa paraan, Panginoon, na matanggap ng mga mananampalatayang may teachable spirits, Lord. May mga espiritu na pwedeng turuan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samad dalangin, at lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dalawa pong ating tema sa umagang ito, baptism sa gari baptism, mga kapatid. Kaya kukuha tayo ng teksto sa Acts 2:38, yung pundasyon, mga kapatid. Ito yung scripture ng pundasyon ng tamang bautismo. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Punta naman po tayo sa Matthew 28, verse 19. Sabi naman po dito, Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name. Tandaan nyo palagi yan, mga kapatid, yan ay singular. Hindi po names ang nakalagay dyan. Name, singular po. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Then, punta naman tayo sa Acts chapter 19, verse 1 to 6. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed to the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed?
And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, Unto what then were you baptized? And he said, Unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spake with tongues and prophesied. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos, narito po ang iyong mga salita. Basihan, Panginoon, ng pagbabautismo, Lord God, sa kaluluwang nais sumunod sa iyong mga salita. Kaya mo, Panginoon, na hindi lamang nawa iyong balat ang nakita, kundi higit sa lahat yung katas ng buhay na kapaloob po dito. Dumalo ito sa kanila, lalo na sa mga hindi pa napapautisman o nais mapapautismo ulit. At magdulot ito, Panginoon, ng isang masigaw, Panginoon, isang dakila, Panginoon, na pananampalataya. Na itutulak sila, ganapin, Panginoon, ang iyong kalooban. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin, at lahat ng banal, muli magsabi ng Amen at Amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! At maaari na po tayong makaupo. Magdadahan-dahan po ako na talagay po ang baptism. Pagkatapos po ay magbibigay ako ng ngayon. In other words, walang dahilan. Hindi ako magbibigay ng puwang o dahilan para hindi maunawaan ito sa umagang ito. So kung hindi walang puwang para hindi mo maunawaan ito sa umagang ito, wala kang dahilan para hindi magpabautismo. Kung matagal ka na nakikinig ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Hindi pa ako magbibigay ng puwang. Una, tatalagayin ko. Pangalawa, magtanong tayo. So walang dahilan para hindi nyo maunawaan. At kung walang puwang para hindi nyo maunawaan, isang napaklaki na paglabag sa kaloob ng Diyos ang gagawin kung hindi kayo magpapabot umagang ito. Because I'm going to make it sure that you will understand it. So walang dahilan para hindi nyo ito maunawaan. Tandaan po natin, kailangan ng paniniwala. Kaya para maniwala tayo. So walang dahilan para hindi kayo maniwala. At kung hindi nyo ito gagawin, tunay na paglabag ito sa kalooban ng Diyos. Diretsahan na ito mga kapatid dahil marami sa inyo parang binabaliwala ito. But this is the most important thing. Sa isang Kristiyano, napakahalaga ito. Kung hindi mo gagawin ito, walang dahilan para magpatuloy ka sa pananampalataya. Kaya ito yung unang-unang dapat mong gawin. Pag-attend mo, makinig kang maigi, pagkatapos ng makinig, magpabautis mo ka. Else, you're doing no service unto the Lord. Lahat ng ginagawa mo, baliwala sa harapan ng Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Dinediretso ko na kayo dahil meron sa inyo ang tatagal na hindi pa rin nagpapabautis mo. Umilang na ng taon dito, pero hindi pa rin nagpapabautis mo. So, unahin natin yung ating tinatalakay. Yung ating teksto. Ang ating teksto ay nagsasabi doon, mga kapatid, Acts 2:38, ito yung pundasyon. Ito yung pundasyon, mga kapatid, na binigay sa atin ng mga apostol. This is an apostolic doctrine, mga kapatid. Hindi ito pwedeng baliwalain. Ito ay binigay ng Diyos sa mga apostol at ang mga apostol pinatupad nila. Kaya hindi ito pwedeng baliwalahin, mga kapatid. Supposedly, pati mga Katoliko, ginaganap nila ito. Unfortunately, they have a tradition. So pag nagbanggahan yung tradisyon at yung katuruan ng Biblia, mas sinusunod nila yung tradisyon. That's a problem. Pero pag binaliwala ang salita ng Diyos, walang pagkakaiba yan nung pinalabas ni Adan at Eva, mga kapatid, doon sa Garden of Eden. Ang disobedience to the Word of God, mga kapatid, ay ilalabas ka sa kaharian ng Diyos. Pero ang pagsunod sa salita ng Diyos ay papapasukin ka. Amen. Sa kaharian ng Diyos. It's the reverse, mga kapatid. So doon sa ating teksto, makikita po natin, mga kapatid, na ang unang-una ay i-ano natin, Brother Joel, para masundan nila. Acts 2:38. Okay.
Sabi ni Peter, mga kapatid, repent. Ang unang-unang sangkap ng bautismo ay pagsisisi. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, kung walang pagsisisi, hindi tama yung bautismo mo. Binasa mo lang yung katawan mo. Ulitin ko. You have just wet yourself, sabi ni Brother Branham. Binasa mo lang. Kung walang pagsisisi. Yun lang ang ginawa mo, binasa mo lang. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ang pagsisisi bago ka mabautismohan. Ano ba ang pagsisisi? Mga kapatid. Ang pagsisisi ay dapat makumbinsi ka na ikaw ay makasalanan. Kasi kung hindi ka makukumbinsi na hindi ka makasalanan, ano ang pagsisisihan mo? So it boils down, mag-uumpisa ito sa bahay, sa tahanan. Kung hindi ka marunong makumbinsi na ikaw ay nagkasala laban sa magulang mo, hindi ka magsisisi. So doon pa lang sa tahanan, dapat nagpa-practice mo na to. At hindi mo maunawa ng bautismo kung hindi mo ito nagagawa sa loob ng tahanan mo. Paano ka hihingi ng tawad sa magulang mo kung di ka kumbinsido na nagkasala ka sa magulang mo? Kundi nangangatwiran ka na lahat naman ginagawa ito. Ito ang pangkaraniwan na ugali ngayon sa sanlibutan. Hindi ka taga sanlibutan, kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya ikaw ay peculiar people, kakaiba ka, dapat. At ang pili ng Diyos, mga kapatid, sa Mark 16:16, siya na sumasampalataya at nagpabautismo ay maliligtas. So ang kaligtasan ay nakaugat din sa bautismo, bagamat hindi ito ang kabuuan ng kaligtasan. Ang bautismo ay parang pintuan lamang na binuksan at inaanyayahan ka ng Diyos na pumasok. Hanggang doon lang yun. May bukas na pintuan na pwede kang pumasok at pwede mo rin piliin na wag pumasok. Pag pumasok ka, sisiguraduhin ng Diyos na alalayan ka na matapos mong paglalakbay upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka papasok, ikaw ay mapapahamak. Kasi sabi doon sa Mark 16:16 nga, di ba? Siya na sumasampalataya at nagpabautismo ay maliligtas. Yung hindi nagpabautismo, siya ay nakondena na. When you're condemned, mga kapatid, ibig sabihin wala ka ng kaligtasan. So, ang repentance, mag-umpisa sa kailangan makumbinsi ka. Pag nakumbinsi ka na ikaw ay makasalanan, mga kapatid, siya sabihin ulit ng banal na kasulatan sa Romans 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kumbinsido ka na ikaw ay nagkasala. Kasi lahat ng gagawin mo, kahit hindi mo alam ang Biblia, alam mo na ang kasinungalingan ay kasalanan. Itabi mo ang Biblia. Hindi ka umati ng church, pero alam mo, pagsisinungalin ay kasalanan. Ang hindi pagsunod sa magulang ay kasalanan. Ang pagnanakaw ay kasalanan. Hindi mo pa alam yan, hindi ka pa umati. But those are basic teachings, mga kapatid, sa loob ng tahanan. May pinapangaral mismo ng magulang. Kahit di ka nga pangaralan ng magulang mo eh. Alam mo yan, ang pagnanakaw, bali, ang pagpatay ng tao, kasalanan. Mga kapatid, ang pagsisinungaling, kasalanan. Ang paggamit ng droga, kasalanan. Lahat ng mga bagay na yan, alam mo yan. Kaya lang, nakikita mo sa paligid mo, normal na ginagawa. Kaya para sa'yo, hindi ito kasalanan. Pero ito ay kasalanan. At kung ito ay kasalanan dahil pagsalangsang ito sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang kabayaran nito ay kasalanan. Kung hindi mo tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas mo, ikaw ay mapapahamak. So, kailangan makumbinsi ka muna. Ako ay makasalanan. Saan ba galing ang kasalanan na yan? Ang kasalanan na yan ay galing sa, makikita natin sa Romans chapter 5 verse 12. Doon pa lang sa Garden of Eden, may isang tao na nagkasala at yan si Adan. Siya ang ating magulang. Lahat ng tao ay galing sa kanya, mga kapatid. Kaya, nung siya ay nagkasala, nirepresent tayo doon sa kanya. Ang kasalanan niya ay kasalanan din natin. Kaya sabi niya, ang kasalanan ng isang tao ay naging kasalanan ng lahat. So, ipinanganak ka pa lang, may kasalanan ka na. Sa'yo at gusto mo. Hindi mo kaiwasan yan. Pagkapanganak na kapag kapanganak pa lang sa'yo, may nakaubang na. Mga kapatid, na kamatayan para sa'yo, maliban mamatay ka na bata ka. Pag namatay ka na bata ka, hindi ka pa marunong magsisi, antimano yung dugo ni Kristo ay lilinis sa iyong kasalanan. Sabihin mo, sana namatay na ako nung maliit pa ako, wala na akong problema.
Di ba? Pero, mas maiging lumaki ka. Ngayon, sa pagsisisi na ito, pag nakumbinsi ka na ikaw ay makasalanan, ang susunod na gagawin mo, anong susunod na gagawin mo? So, nagkasala ko. Ano ba yung mga kasalanan ko? Parang naglista ka lang ng kasalanan mo. Nung malit ako, nagsinungaling ako. Malit ako, gumawa ko ng pera doon sa pitakan ng tatay ko. Nung malit ako, nagnakaw ako. Nung malit ako, nung malaki na ako, sinaktan ko yung nobya ko, sinaktan ko yung nobyo ko, sinaktan ko yung tatay ko, sinaktan ko nanay ko. So parang gumawa ka lang ng listahan. Ganun ba yung nakumbinsi ka na ikaw ay makasalanan? Pag nakumbinsi ka na ikaw ay makasalanan, dapat mga kapatid, ang susunod na mangyayari sa iyo ay may kalungkutan ka na mararamdaman sa sarili mo. Kaya nga kung hindi ka nakumbinsi, mahirap magkaroon ng kalungkutan sa puso mo dahil hindi ka kumbinsido na meron kang kasalanan. Ba't ka malulungkot? At bakit ka malulungkot? Malulungkot ka dahil nasaktan mo ang kalooban ng Diyos. Kung paano, kung na-realize mo yung mga anak ko, kung minsan nasasagot ako ng mga yan, kung minsan magiging parumbada sila. Yung anak ko nga bunso, nasigawan pa nga ako, stop it! Sabi sa akin. Pero, ito yung nais ko makita ninyo. Matapos na makumbinsi sila na nakagawa sila ng kasalanan, pumupunta sila, kumagatok sila sa kwarto at sila ay umiiyak. Umiiyak yan. Ang tagal ng iyak nila. Tama ba? Kasang kamay ng mga anak ko na umiiyak. Yan, 3. Si Gigi hindi umiiyak yan. Kasi hindi sumasagot. Yung pagkakaiba nila. Hindi sumasagot yan. Timping-timping siya. So, hinto ka na agad. Pinapagalitan mo siya. Pero yung 3 na babae, talagang tinaktakan ng mga yan. Tataktakan mo na ako. Pero pag na-realize nila na kumbinsido sila na sila nagkasala, kakatok mga yan. Hihingi ng tawad. So yun yung 3. Nakakaramdam ka ng kalungkutan dahil nasaktan mo yung ama mo na nasa langit. Kung paano, makakaramdam ka ng kalungkutan dahil nasaktan mo yung ama mo dito sa lupa. Galiyak na nga yan. Kaya, hindi mo magagawa yan kung hindi ka kumbinsido na ikaw ay nagkasala. Paano ka iyakan? Anong iyakan mo? In the first place, anong iyakan mo? Wala kang iyakan. Kasi, in your own self, yung pride mo, yung pagmamalaki mo, paano ko iyak? Hindi naman ako nagkasala. Kaya ako naman nasagot dahil pinagalitan ako eh. See? Kaya naman ko sinagot. Kaya naman ko, yung pagsagot ko sa kanya eh, hindi maganda dahil pinagalitan niya ako eh. Sinaktan niya ako eh. Kaya bungawi ako, sinaktan ko rin siya kay tatay. Bakit? Kay tatay siya. May karapatan siya, nasaktan ang damdamin ko. Well, kung matitis mo, yung pananakit ng magulang mo, sa damdamin mo, isa lang masasabi ko. At ibibigay mo pa rin sa kanya yung respeto at pagdakila, sisiguraduhin ko sa'yo pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapalain ka, hindi pwedeng lalampasan. Kasi pangako niya yan. Doon sa 10 Commandments, yan lang ang pangako ng Diyos. Reward. Lahat mga kapatid ay sumpa. Kung hindi mo magagawa, may sumpa. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sa mga magulang. Honor your father and your mother so that the Lord will prosper you and you will have a long life on this earth. Pagpapalain ka at bibigyan ka ng mahabang buhay dito sa lupa. Tingnan nyo si Erap, at tanda na ni Erap, di ba? Hindi mo na ka nakikita, pero pag nakita mo, itsura niya ngayon, ang tanda na, pero buhay pa. Bakit? Ang samang tao to Pero mahal na mahal niyang magulang niya. Tignan niyo ang haba ng buhay. Mga kapatid. So kailangan makumbinsi ka, pagkatapos mo makumbinsi, makakaramdam ka ng kalungkutan. Hindi pwedeng lalampas yun. Kaya nga natuwa ko nung binotisman ko si Rosel. Nung binotisman ko si Rosel, nandoon na lahat. Nakahanda na lahat, siya umiyak pa rin dito sa loob. So dapat ganun, yung makikita sa'yo ng Panginoon, hindi yung makikita ni Pastor. Yung makikita ng Panginoon, Lord, nasaktan kita pala. Sa tagal kong nabubuhay sa mundong ito, binigyan mo ako 18, 15, 16, 17, 18, 19 years old na ako. 20, 30, 45 years old na ako na sinasaktan kita. Pero hindi mo ako pinapatay. Come to think of it, di ba? 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20 years old ka na. Na binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na kalugdan ka niya kaysa kasuklaman ka niya. Na maalis yung sama ng loob niya sa'yo at mapalitan ng pagmamahal. At may kakayanan kang gawin, pero hindi mo ginagawa. Think of those years.
Kung 15 ka, bumilang ka na. Kung 12 ka, bumilang ka na. So, kailangan may sense of accountability kapag pinag-bautisman ka mga kapatid. Iba naman yung kanyang bautismo dahil siya mga kapatid ay isang saserdote. Kaya huwag nating ikumpara sa kanya yun. But if you have a sense of accountability, pwede ka na bautismuhan. Kung 12 years old ka, meron ka ng sense of accountability, alam mo na ang mali at tama, at pag napakinggan mo ang mensaheng ito, magkakaroon ka ng matibay na pasya sa iyong puso na gagawin mo ang tama hanggat makakaya mo, at kung di mo makaya, hihingi ka ng tulong sa Diyos para tulungan kaya na makayanan mo, then that is, mga kapatid, a strong result, matibay na pagpapasya na handa ka na tahagin ang landas ng isang tunay na mananampalataya. You will sin, yes. You will commit mistakes, yes. Maghihina ka, yes. Magagawa pa rin yung mga dati mong ginagawa, yes. Because babes are not born yet. Ang bata ay hindi pinapanganak na matanda. At kung sa natural, habang lumalaki ka, nagkakasala ka, hanggang sa paglaki mo, yung ginagawa mo ng bata ay ayaw mo nang gawin, ganun din sa spiritual. Ang pagkakaiba lang, sa natural, ang gumagabay sa iyo magulang mo. Pero dito sa spiritual, once na nagpabautismo ka, ang gagabay sa iyo ang Banal na Espiritu Santo. So mamaya makikita natin paano yan. So pagkatapos mo na magkaroon ng kalungkutan sa iyong puso dahil sa nagawa mo laban sa Diyos sa mga bagay, ang susunod mga kapatid na gagawin mo ay magkakaroon ka nga ng matibay na pagpapasya na magbabago ka ng landas. Gusto mo ng talikuran yung dati mong ginagawa. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo dati ayaw mo nang gawin. Dapat may matibay ka na pagpapasya. Hindi yung pagpapasya na madaling masalig. Pagkatapos man na ikaw ay masaktan, balik ka na sa dati mo ugali. Tandaan po, ang pangako mong ito ay sa Diyos, hindi sa tao. Sa Diyos ito, hindi sa tatay mo, hindi sa nanay mo, dahil kukunin mo ang pangalan ni Kristo. Okay? Yan ang susunod mamaya na makikita din natin. So, magkakaroon ka ng matibay na pagpapasya na ikaw ay mag-iiba ng landas, at ang pang-apat nga, mga kapatid, ay magkakaroon ka ng bunga, mga bunga ng iyong pananampalataya. Hindi pwedeng ganun ka pa rin sa dati. Kailangan may makikita na ng bunga. Kung dati ay sinungaling ka, magpapakita ka ng bunga na hindi ka na. Kasi hindi ikaw na yun. Kasi pag binautisman ka, papatungan ka ng kamay. Nabasa natin sa Acts chapter 19. Nung pinatungan ng kamay, yung mga binautisman, tinanggap nila ang Espiritu Santo. At sila ay nagsalita ng wika, mga kapatid. So, the gift of the Holy Ghost is operating in them. Nung nag-operate to, hindi na yung tao ang gumagawa ng mga matutuwid na bagay na hinihingi ng Diyos sa kanila. Kundi ang Banal na Espiritu, tinutulungan sila na maganap ang kalooban ng Diyos. Acts 16:13, sabi dito, when the Spirit of truth, the Holy Spirit, shall come, He will guide you to all truth and show you things to come. See, hindi ka. Pero kailangan tanggapin mo. At sa ganitong kalalagayan, kung hindi ka bautismado, hindi mo yung matatanggap. Maliban, masidhi, matindi, nag-aalab ang iyong pananampalataya. Kaya hindi ka pa napabautisman, pero dahil sa tindi ng pananampalataya mo, pwedeng lumok ang Banal na Espiritu, ganoon pa man, kailangan mabautisman ka pa rin. Hindi pwedeng hihinto doon sa tinanggap ng Espiritu Santo. Tandaan po natin, kahit ang ating Panginoong Kristo Jesus, siya na mismo, ay binautisman ni Juan. Sino tayo para hindi magpapabautismo? Anong katwiran niya? Sabi ni Juan, bautista mga kapatid, hindi dapat ako ang magpapautismo sa iyo. Wala nga akong karapatan eh. Itali yung tali ng pang-apak mo. Dapat akong bautisman mo. Anong sabi ng Panginoong Kristo Jesus? Para maganap ang lahat ng katwiran. Siya ang bautismo ay pagganap ng katwiran ng Diyos. Kung hindi mo ito gaganapin, hindi mo ginaganap ang katwiran ng Diyos. Ang Panginoong Kristo Jesus mismo, sabi niya, kailangan maganap lahat ng katwiran ng Panginoon. Maganda. Kaya wala sa atin makakalampas. At the earliest na magawa mo ito, dahil nagkaroon ka ng kaalaman sa salita ng Diyos, gawin mo agad para kalugdan ka na ng Panginoon. Uulitin ko, hindi dahil nagpabautismo ka, hindi ka na magkakasala. Ang mahalaga ay nagsisi ka nung magpabautismo ka. At tuturuan ka na ng Banal na Espiritu forward. Maraming pagtuturo na gagawin sa iyo. Susumbatan ka, bibigyan ka ng mga pagsubok, at yung mga pagsubok na yun ang lilinang sa iyo. Yun ang
katabas ng mga magagaspang na bagay mo, at pag ito ay napagtagumpayan mo, magiging isang malinis ka na sisidlan na karapat-dapat para sa Panginoon. Kaya yung mga bunga na yun ay makikita sa iyo, bunga ng mga katwiran, bunga ng pananampalataya pagkatapos mo mabautisman. Hindi pwedeng hindi ka magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Nakaugat kasi, mga kapatid, ang bautismo sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang ating Panginoon ay nung namatay, siya ay inilibing. Pagkatapos ng kanyang pagkalibing, pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Pero hindi na sa natural na kalalagayan. Siya ay nasa maluwalhating kalalagayan na. Naunawaan po natin, namatay, nalibing, binuhay na maguli, at iba na yung kanyang kalalagayan nung siya ay binuhay na maguli. Sabi sa Romans chapter 6, mga kapatid, ay inilalakip natin ang ating mga sarili sa kamatayan ni Kristo pag tayo nagpapabautismo. So tayo ay namamatay din. Yung pagsisisi na ginagawa natin, mga kapatid, pag tayo ay bago tayo magpabautismo, yun ay simbolo ng kamatayan natin sa ating mga sarili. Nakumbinsi tayo na tayo makasalanan, nagkaroon tayo ng kalungkutan dahil sa mga nagawa nating kasalanan, tayo ay nagpakumbaba ng ating mga kalooban, at tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon. Pagkatapos natin humingi ng tawad, alam natin tayo pinatawad. Dahil sabi ni Kristo, sino man ang lalapit sa akin, hindi ko pagtatabuyan. So lahat ng lumalapit, humingi ng tawad ay pinapatawad ng ating Panginoon. At pag ikaw ay pinatawad, ulitin ko ulit, ikaw ay magkakaroon na dapat ng matibay na pagpapasya na ikaw ay maglalakad ka na sa panibagong buhay. Kaya nga, makikita po natin dito, ikaw ay namatay, nakumbinsi ka na ikaw ay makasalanan at gusto mo nang iwanan yung makasalanan ng buhay, kaya ikaw ay namatay at ikaw ay nilibing. Nalibing na sa limot dapat lahat ng luma mong pagkatao. Nabulok na doon. Wala na dapat. Kaya nung ibinamon kang muli, ikaw ay isang bagong nilalang na kung paano si Kristo ay hindi na isang nasa laman kundi nasa malwalating katawan na. At yung Espiritu na nagbuhay maguli sa ating Panginoong Kristo Jesus ay yun din yung Espiritu na magbubuhay maguli din sa atin, mga kapatid. So dito makikita natin ang dalawang bagay, isang natural at isang spiritual na bagay magkalakip na nangyayari. Natural na bagay yung death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, at spiritual na bagay yung mangyayari sa iyo pag ikaw ay nagpabautismo. Ikaw ay mamamatay din pag nakumbinsi ka na ikaw ay makasalanan, nakumbinsi ka na ikaw ay dapat magsisi, magkaroon ng kalungkutan at humingi ng tawad, at matapos hindi magkakaroon ka ng matibay ng pagpapasya na ikaw ay maglalakad na, magbabagong buhay sa isang bagong buhay na iginawad sa iyo nang ikaw ay nabautismohan, ikaw ay makikipagbaka na. At lahat ng kabiguan mo, lahat ng tagumpay mo, ang magbibigay nito at tutulong sa iyo ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Kaya ang panghuli ulit nito ay yung mga bunga na. Bunga ng pananampalataya. So nakita rin natin kaakibat yung burial, death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Napupunta din naman tayo doon sa pangalan. Bakit, Pastor, doon sa Acts 2:38 ang sinasabi ay bautisman sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Pero pagdating doon sa Matthew 28:19, doon ay sabi doon, mga kapatid, ay sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Alam niyo kung mali ang pangunawa ninyo sa pagka-Diyos, mali rin ang iyong bautismo. Kaya kailangan maunawaan mo ng tama ang pagka-Diyos. Kaya mapapansin ninyo, yung tatlo na yung Ama, Anak, Espiritu Santo, ang ginamit na pangalan ay singular, pang-isahan. Ang pangalan na ginamit ay name, hindi names. Mas grammatically right yan kung ang ginamit ay baptize them in the names of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Pero kapansin-pansin, nandyan, mga kapatid, ang katotohanan nakatago at ihahayag lang sa mga mananampalataya sa huling kapanahunan. Maliwanag na sabi dyan, name. So isang pangalan lamang
mga kapatid, ang pangalan ng tatlo na yan. Dahil ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi mga pangalan. Iyan ay mga titulo ng iisang Diyos. Titulo ang Ama, titulo rin yung Anak, at titulo rin yung Espiritu Santo. O kaya, mga bagay na ginampanan, katungkulan na ginampanan ng isang Diyos. Gumanap siya bilang Ama sa panahon na nilikha ang lahat ng mga bagay. Ngunit hindi siya nagpatuloy, mga kapatid, na tayo ay iligtas, kundi gumamit siya ulit ng ipanibagong katungkulan, at ito ay katungkulan ng Anak, ang Panginoong Kristo Jesus, upang tayo naman ay iligtas. Pero sa pagtuturo, upang tayo ay maipanganak na muli, hindi naman ito, mga kapatid, ginampanan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kundi si Jesus mismo ay nagsabi na mainam na siya ay umalis, dahil kung hindi siya alis, hindi darating ang mga aliw. At pag hindi dumating ang mga aliw, mga kapatid, ay walang gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan at magpapakita ng bagay na darating. So hindi tayo aabot doon sa kasukdulan ng pangangatawan ng isang sakdal na tao, dahil ang salita ng Diyos, ito ang bubuo sa atin bilang isang tunay na anak ng Diyos. Salita lamang, dahil si Kristo ay salita ng Diyos. Maliban tanggapin natin ng buong buo ang salita ng Diyos, hindi tayo magiging kamukha ni Kristo. At kung hindi tayo magiging kamukha ni Kristo, katulad ni Kristo, wala tayong karapatan ng tawagin mga anak ng Diyos. Nasusundan po natin. Wala nang karapatan. Dahil ang anak ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Kung ang anak ng Diyos ay ang salita ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, mga kapatid ni Kristo, dapat kamukha rin ni Kristo. Sila rin dapat ay tinabas katulad ng salita ng Diyos. So, ang hinahanap dyan ay isang pangalan. At sabi ni Kristo, mga kapatid, ako'y naparito sa pangalan ng Ama. Kung naparito si Kristo sa pangalan ng Ama, mga kapatid, ano ang pangalan ng Ama? I came in the name of the Father, sabi ng mga kapatid. Kung siya naparito sa pangalan ng Ama, anong pangalan ng Ama? See? Jesus Christ. Makikita natin sa Old Testament, banggitin man lamang ang pangalan ng Diyos ay hindi maaari. Kaya nga, kung mapapansin ninyo yung Yahweh, wala itong consonant vowel. Vowels. Yung Yahweh. Yung Yahweh ay walang A, walang E. Wala siya. Jehovah, wala rin. Pero more on Yahweh kasi sa Old Testament, kalimitan Yahweh, tawag nila. Sa ating pangawag. Tinanggal kasi baka ma-pronounce nila ng tama. At pag na-pronounce nila ito ng tama, mabanggit nila ito ay hindi pinapahintulutan ng Diyos na mabanggit ang kanyang pangalan. Pero pag binanggit mo ang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, kita ninyo kung gaano tayo kapalat. Sila hindi nila pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos. Tayo, halos lahat, araw-araw binabanggit natin ang pangalan ni Jesucristo na siyang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ng Diyos. Sabi nila, anak ng Diyos yan eh. Ang tunay na Diyos yung Ama. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 20, ang totoong Diyos ay si Kristo. Napansin po ninyo yan. Kung ang totoong Diyos ay si Kristo, peking Diyos ba ang Ama? Peking Diyos ba ang Banal Espiritu Santo? Tingnan ninyo. And we know that the Son of God, who is the Son of God? Jesus Christ is come and had given us an understanding that we may know Him that is true. Totoo. And we are in Him that is true. Even in His Son, Jesus Christ. This is the true God. Kung si Kristo ang totoo, ay magiging peke yung Ama at magiging peke yung Holy Spirit kung tatlo ang Diyos. Kaya kailangan makita mo na iisang Diyos dahil ang totoong Diyos ay si Kristo. Nasundan niya? Kaya ang pangalan ng ating Ama, ang pangalan ng Banal Espiritu Santo, ay walang iba kundi the Lord Jesus Christ. Meron pa yung pagkabahagi, kaya hindi ito yung panahon para talakayin po natin. So, sabi ng Acts chapter 4 verse 10, pero kung atras 12, pero kung atras pa tayo, makikita natin sa verse 10, verse 9, verse 10, nang tinutukoy dito sa chapter 4 ng Acts, verse 10, verse 12, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Pero punta na tayo doon sa verse 12.
Sabi dito mga kapatid, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung binautismuhan ka sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi ka ligtas. Linaw. Bakit? Walang kapangyarihan yung Ama, Anak, Espiritu Santo, titulo na maligtas ka. At 90% ng pananampalataya sa buong mundo ay halos ang ginagamit nila, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus dahil yaon lamang ang pangalan na maaari kang maligtas. Kaya nga yun ang ginamit sa Acts 2:38. Bakit doon sa Matthew 28 verse 19? Kasi nga mga titulo yun, hindi pangalan. Kaya nga pagdating doon sa Acts 2:38, tandaan po natin, Matthew 28:19, inutosan ni Kristo yung mga disipulo. Inutosan mo ba yung mga anak mong bumili sa sari-sari store? Sino inutosan mo? Yung palagi. Kunwari inutosan na, Heli. Sabi ni Papa mo, Heli, bili ka ng suka. So pumunta ka sa sari-sari store. Ngayon, palagi yung ginagamit na suka, dato puti. Nung pinabili ka, Heli, bili ka ng suka, anong bibiliin mong suka? Dato puti o silver sun? Dato puti kasi yun ang ginagamit mo. Antimano, alam mo kung ano yung pangalan ng suka na gagamitin mo, bibiliin mo. Kaya nga doon sa Acts 2:38, nung ginanap ng mga apostol yung bautismo, ano ang pangalan na ginamit nila? Acts 2:38. Yun. Diba? Sabi sa Matthew 28:19, bautisman ninyo lang sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Narito na yung mga apostol. Gaganapin na nila yung bautismo. Paano nila ginanap? Sabi nila, bautisman nyo sila, repent and be baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Kasi hindi yun yung pangalan ng suka na pinabibili. Nakita ninyo? Alam na ng mga apostol ano yung pangalan. Amen. At dahil alam na nila kung ano yung pangalan, yun ang pinagamit nila. Ang pinagamit nila ay ang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Nasusundan po natin. Simple ba? Naunawa ng lahat. Okay. Natalakay na natin yung pangalan. Sabi doon, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission. Ito, mapakahalaga to, na maunawaan ninyo ano yung remission. Remission is not just forgiveness. Ang remission ay parang may isang baso ka na tubig, na puno ng tubig, at yung tubig ay kasalanan. Pag sinabi mong remission, itataob mo ito, kaya nung itinaob mo, at nung itiniyaya mo, wala nang laman. Naalis lahat yung kasalanan. Pag sinabi mo na forgiveness, ito'y tinatakpan lamang. Kaya pag tinanggal yung takip, nandun pa rin yung kasalanan. Ang ipinagkakaloob ni Kristo ay alisin yung kasalanan mo. Sabi dito sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos, si Kristo, na nag-aalis. Nag-aalis, hindi nagpapatawad. Kita ninyo? The next day, John see Jesus coming unto him and said, Behold the Lamb of God, which take it away. Inaalis yung kasalanan, hindi pinapatawad lamang. Pag inalis yung kasalanan mo, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sin. So, pag ikaw ay nakapagsisi, kumpleto yung sangkap na sinabi natin kanina, at ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, gamit ang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ang kasalanan mo ay maalis. So lahat ng kasalanan mo mula pagkabata hanggang ikaw ay nabautisman sa puntong yun, maalis lahat yun. Kaya nga nakalakip ng bautismo ay ang unang baitang ng pananampalataya na kung tawagin ay justification. Na kung saan ang ibig sabihin ng justification, pag ikaw ay tinignan ng Diyos, tila baga hindi ka nagkasala kailanman. Bakit? Kasi inalis niya na. Ano pa yung makikita niya? Kung inalis niya yung kasalanan mo, ano pa makikita niya? Kanya sila. Ano man ang nagawa mong kasalanan, gaano man kadakila, nakapatay ka man ng tao, nakapagnahaw ka man, ano man ang kasalanan mo. Pag ikaw ay nagsisi ng tunay, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, lahat yan ay aalisin ng Panginoon sa iyo. Kaya sa oras na inalis niya yan at tinignan ka niya,
ang tingin niya sa'yo walang kasalanan, hindi ka nagkasala kahit kailanman. Ano man ang nagawa mo na kasalanan, pag tinignan ka niya. So kung tinignan ka niya na isang malinis na sisidlan, dito mo mauunawaan bakit ang Espiritu Santo, pag pinanalangin ka, nilihans ka, ay tatanggapin mo kasi naging malinis kang sisidlan. Hindi pwedeng mananahan sa iyo ang Espiritu Santo kung hindi ka malinis na sisidlan. Nakita ninyo, kaya inuuna yung pagsisisi, yung repentance, na makumbinsi ka dapat na talaga nagkasala ka, magpapakumbabang loob ka, hingi ka ng tawad, magpapasya ka, may matibay kang papapasya, na ayaw mo ng lakaran, yung dati mong nilalakaran, at magkakaroon ng bunga, mga matutuwid na bunga ng pananampalataya, ang buhay mo pagkatapos mong mabautismahan. Nakita niyo mga kapatid, kaya mananahan sa iyo ang Espiritu Santo, malaya na makakapanahan sa iyo. Pag pinanalangin ka, natatanggapin mo yun. Mahalaga yun, kasi yun ang gagabay na sa iyo. Romans 8:14. Ang Romans 8:14 ay makikita din natin dyan, bukod doon sa John chapter 16 verse 13. Nagagabayan tayo sa lahat ng katotohanan at ipapakitang bagay na darating. Sabi rin dito, for as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Nakalimutan mo, nang pinanganak ka sa mundong ito, meron kang amnesia. Spiritual amnesia. So, hindi mo alam na ikaw ay anak ng Diyos. Pag narinig mo ang salita ng Diyos na naukol para sa iyo, magkakaroon ka ng mawawali yung spiritual amnesia mo at magkakaroon ng kabuluhan ang salita ng Diyos sa iyo. Kailangan mo lang mabautismuhan. Kailangan mo lang magkaroon ng pananampalataya doon sa salita ng Diyos na ikaw ay mabautismuhan. Yun ang unang-unang hakbang. Kung meron kailangan mong maunawaan sa pag-umpisa ng iyong paglalakbay, yun ang kailangan mong maunawaan. Unawain mong gusto yun na kailangan mong mabautismuhan, and the rest will follow. Pagkatapos ng maunawaan nyo, nabautisman na, si Tiny ay nabautisman ng 13 years old. 13 yan, tama ba tayo? Nabautisman yan, 13 years old. Kami dalawa lang, pumunta pa kami sa Bitbit, kami dalawa. Doon, nakisuya ko, nabautisman siya doon. Noon yun. So, it doesn't matter how old are you. Nabautisman siya ng 13 years old, pero tignan ninyo kung paano siya naglilingkod sa Panginoon. Hindi sa tinatas ko siya, pero hindi ko matatawaran. Nakikita naman ninyo kahit galing siya sa trabaho noon. Para maturuan lang ang youth, di yan matutulog. Hindi niya uunahin yung tulog ng kanyang katawang lupa. Pahinga ng kanyang katawang lupa. Uunahin muna kayo ng turuan. Bago yan matutulog kahit isang oras bago mang lang gawain. See, 13 years old yan nung nabautismuhan. Pero naunawaan niya kung ano yung kanyang ginagawa. At ngayon, umaga, naunawaan ninyo kung ano itong tinatalakay ko sa umaga nito. Ngayon, yung pangalan, napakahalaga. Natama yung pangalan kasi ang bautismo ay pakikipag-isa ito. Pakikipag-isa ng tipan sa Panginoong Kristo Jesus. So, paano ka magkikipag-isa ng tipan sa tatlong titulo? Nasusundan ninyo? Kung ang Ama, Anak, Espiritu Santo ang ginamit para kayo mabautisman, paano kayo makikipagtipan? When you are baptized in the name of the Lord Jesus Christ, you are identified with Christ. Yung identification na yan, mga kapatid, ay nagsasabi na asawa ka niya. Paano ka magiging asawa ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Di ba? Kaya kailangan mabautisman ka sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus para magiging Christian ka. Inilapat mo na yung pangalan ni Kristo sa iyo, pwede ka nang tawagin talaga na totoong Kristiyano. Ikaw ay magiging Mrs. Jesus Christ na kung paano si Ruth ngayon ay Mrs. Moretti na. Parang hirap kong banggitin sa Chenarche. Sabi nila nung ngayon ay magiging Mrs. Moretti ka na. Sakit ng kalooban ko para nawalan ng anak. Hirap pala pagbabae yung anak mo, mga kapatid. Yung nawawala yung Aquino, nandun na lang sa gitna. Pumili ng Panginoon. Nasusundan po natin. So, hindi lang ikaw ay babasahin, hindi lang ikaw ay lulubog, dahil ang ibig sabihin ng baptism ay galing sa salitang Greko na baptiso. At ang ibig sabihin ng word na baptiso ay ilubog. Hindi po wibisikan, hindi po si Angel ay nabinyagan pa yan. At si GJ, nabinyagan pang mga yan. At nung sila bininyagan, may isang palanggana na malaki na gawa sa
semento at merong pitchel na puno ng tubig na tinatawag nilang holy water at binubuhos doon sa ulo. Binuhos doon sa ulo. Eh noon, tanggap eh. Hindi mo naman alam eh kung ano yung ginagawa eh. Pero ngayon, alam mo, hindi yung lubog. Di ba? Pinatuluan lang ng tubig yung ulo at sinabing, I baptize you in the name of the Father, the Son, Holy Ghost. Mali pa yung pangalan. Kaya, pwede bang maribaptize yung mali ang baptism niya? Maliwanag ang sinabi ni Pablo. Pwede. Kaya nga kinuha natin kanina yung teksto na Acts chapter 19 verse 1 to 6 na nung tinanong sila ni Pablo, saan ang bautismo ba kayo na bautisman? Sa bautismo ni Juan. Ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi. Sabi mga kapatid, di ba? At sila ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus at nung sila ay nabautisman sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, sila mga kapatid ay nagsalita ng mga wika. So, palagay ko na, cover ko na lahat ng patungkol sa baptism. Kaya magbibigay ako ng pagkakataon sa oras na ito. Yung mga may gustong idagdag, magdagdag. Baka meron akong hindi natalakay. Pero more on those gustong magtanong. Magtanong na kayo ng gusto. Linawin na ninyo kung ano yung gusto nyong linawin. Nagkaroon kayo ng interest. Sister Jane, pasensya na. Medyo ano yung mata ko. Please, microphone. Microphone para marinig natin mahigit. Medyo nagdi-depreciate yung mata sa kutin eh. Sister Leslie. Ito lang yung mga tao na to. Tagali na, Eko. Sandali lang, sis. Kayo na, hindi ko gaano maunawaan kasi ito. Ang tanong ko kasi, Sige lang, sister. ito lang mga tao to na kaya nakutuutan ko. Sila ba yung ginamit ng Diyos para sinubo ako sa Diyos? Lilinawin ka. Sa pag-unawa ko, sa tanong mo, sabihin mo kung mali ako ngayon mga taong napuput sa'yo at inuusig ka at dahil sa pag-uusig na yon, sila kamo yung ginamit ng Diyos para ikaw ay pwede. Pwedeng sila yung gagamitin kasi ang paglilingkod sa Panginoon ay aalisin ng Panginoon yung pagiging Panginoon mo sa sarili mo. Hanggat hindi naaalis yung pagiging Panginoon mo sa sarili mo, hindi ka pwedeng maglingkod sa totoong Panginoon kasi palaging inilalagay mo sa una yung sarili mo. Ayaw mong masaktan, ayaw mong magpakumbaba, ayaw mo na makanti, ayaw mo na mausig dahil pinoproteksyonan mo yung sarili mo dahil ang tingin mo, Panginoon ka ng sarili mo. So aalisin lahat yan ng Panginoon doon sa mga totoong gustong maglingkod sa Panginoon. So maaari, malaking bagay talaga yun. Gagamitin. May gagamitin ang Diyos, pero sa isang banda, pwede ang Diyos gagamit din ng mga tao na mga matutuwid naman at mababait para dalhin ka sa Panginoon. Upang marinig mo ang salita ng Diyos, at pag narinig mo ang salita ng Diyos, doon ka naman lalago at magkakaroon ng pananampalataya at tatanggapin ang kalooban ng Diyos at ganapin ang kalooban ng Diyos. Miss Katz, si Sister Jane ang ating star of the morning pa na ngayon. So, ikaw ba, Jillian, matutuloy yung baptism na rin ngayon? Kung matutuloy, magtanong ka rin. Magtanong ka na rin. Yes. Ako po yung mga nasa video, pero nag-focus ko sila sa tamang kaya Nag-umpisa sila sa ibang pananampalataya. Kunwari, Methodista. Hindi Methodista. More on Pentecostal. Kasi ang Pentecostal, Acts 2:38 din ang gamit nila. So kung Pentecostal na Unitarian, hindi Trinitarian, dalawa kasing Pentecostal din. Meron din Pentecostal na Trinitarian. Ewan ko paano nagkaroon ng gano'n. Pag Acts 2:38 yung ginamit nila, at pagdating mo dito sa mensahe, naunawaan mo
Kasi sa kanila, ang pangunawa nila, doon sa one God, ang one God nila ay ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay iisa sa laman, dugo at Espiritu. Kaya nung namatay si Kristo, namatay din ang Diyos nila. Pero siyempre, hindi nila tatanggapin yun. Pero kung ganun ang presentation mo ng doktrina mo, at ganun yung mo binautismoan yung isang tao, at ganun ang pangunawa niya, na yung one God niya ay isa sa laman espiritu at kaluluwa, then masasabi ko, mali pa rin yung bautismo. Kasi mali yung pangunawa niya doon sa Papa-Diyos. Magka-akibat kasi yan eh. Pag mali ang pangunawa mo sa Godhead, mali rin yung bautismo mo. Meron yatang palo. Teka mo. Ay, tama ka mo. Akala ko magtatanong ka. So, yun yung ano doon, magkakibat. Maling pangunawa sa Godhead, mali rin ang bautismo. Kailangan tama yung pangunawa mo sa Godhead. At kung tama yung pangunawa mo sa Godhead, alam mo, ang pangalan ng Diyos ay Jesus Christ. Hindi lang Jesus. Hindi pwedeng binabautisman kita sa pangalan ni Jesus. Kasi may mga tao ang pangalan ni Jesus. Kaya sabi ni Brother Branham, hindi pwedeng Jesus only. Kasi may mga pananampalatayang Jesus only. Pero yung Jesus only, mahirap yun kasi kahit kami, may kaklase kami, Jesus del Rosario. Napakabanal ang pangalan niya, Jesus. Napilito niya del Rosario mo eh. Pero middle, ang last name niya, Judas. Tawag namin kasi sa kanya, Judas. Ayaw ko kung buhay pa yun. So yun, mga kapatid, yun ang magkaakibat. Tama yung tanong mo, maganda tinanong mo yun. So it boils down na kailangan tama yung pangunawa mo sa Godhead, naunawaan mo tama ang pagka-Diyos pag ikaw ay nagpapabautismo dahil ang palaging example ko dyan yung nagtatrabaho ka sa Jollibee pero gusto mong sumweldo sa McDonald's. Hindi naman pwede yun. Yeah? Kung nagtrabaho ka sa Jollibee, dapat sa Jollibee ka tatrabaho. So naglilingkod ka sa Diyos, tatlong Diyos, pero gusto mong iligtas ka ni Kristo. Hindi pwedeng ganon. Kailangan ang Diyos mo na nakikilala ay isang Diyos at ang pangalan niya si Kristo. Mga kapatid. So dapat maalis sa kaisipan mo yung tatlong persona sa isang Diyos. Wala pong ganon. Kasi pag ganon ang kaisipan mo, mahuhulog ka sa tinatawag na spiritual idolatry. Sa Exodus chapter 20 verse 5, tingnan natin Brother Joel, sinasabi dyan mga kapatid na dadalawin ng Diyos hanggang sa ikatlo na salin lahi ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Brother Branham, pag hinati mo ang Diyos sa tatlo, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan sa spiritual na kalalagayan. Naging born again ka, Christian ka, nakilala mo niya na yung pagsamba sa mga ribulto ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero pwede ka na masila, mabitag sa pagsamba pa rin sa Diyos-Diyosan sa spiritual na kalalagayan pag hinati mo ang Diyos sa tatlo. Binibigyan mo ng kalwalatian yung Ama, binibigyan mo ng kalwalatian yung Anak, at binibigyan mo ng kalwalatian yung Espiritu Santo, kung saan sinabi sa Isaiah 48:11, kung di ako nagkakamali, na ang Diyos ay hindi niya ibabahagi ang kanyang kalwalatian. Ano ba yun? Isaiah 48:11. For mine own sake, even for mine own sake, will I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. So, sabi niya mga kapatid, hindi niya ibabahagi yung kanyang kalwalatian. Kung nagbigay ka para sa Ama, para sa Anak, at para sa Espiritu Santo, binabahagi mo yung kalwalatian ng Diyos. At isa pa, yan ay isang may kaakibat din niya na sumpa. Makikita natin mga kapatid sa Isaiah 43, 10-11. Kung hindi ako nagkakamali. Sabi ko dito, ye are my witnesses, said the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Amen. Sabi diyan mga kapatid, walang ibang Diyos doon sa verse 10 na inanyuhan bago at pagkatapos ko. Kung si Kristo ay pinanganak sa anyong laman at tinawag na ibang Diyos doon sa Ama, ang Ama, sabi kasi ng Trinitarian, ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama. Ngunit sila ay isang Diyos.
Yan po ay hindi maunawaan kailanman na doktrina, hindi may paliwanag na doktrina yan. Dahil ang sasabihin sa iyo, pag kinapos na ng paliwanag, sasabihin, yan ang misteryo ng Trinitarian. Pero hindi po. Sa atin napakaliwanag. Mayroong isang espiritu na nagpahayag bilang Ama. So yung isang espiritu na yun, siyang gumanap bilang Ama. Upang likhain ang lahat ng mga bagay. Pero yung isang espiritu na yun, siya rin ang gumanap bilang anak para iligtas tayo lahat. Kasi nung ikaw ay nagsanla ng relo, mga kapatid, hindi pwedeng sinanla ko yung relo at sasabihin ko, Brother Kel, gamit mo ang sarili mong pera, tubusin mo yung relo ko, bagay mo sa akin. Ikaw ang gumastos, bilhin mo. Hindi pwedeng ganon. Kung tayo pag-aari ng Diyos, Diyos din ang tutubos sa atin nung tayo mga kapatid ay naging bitag mga kapatid ng kasalanan at naging bitag ng kaaway. So para tayo matubos, maalis doon sa kalalagayan na yon, na bitag ng kasalanan at bitag ni Satanas, kailangan para makalaya tayo, mabayaran yung kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran ng kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga kailangan mamatay si Kristo para sa atin. Kung hindi namatay si Kristo para sa atin, hindi nabayaran yung kasalanan ng ating, yung kabayaran ng ating kasalanan. Kaya narito tayo ay mula nung tinanggap natin si Kristo, pag tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at gagawin mo yan pag ikaw ay binautismohan. Pag tinanggap mo ngayon, salita lang yan. Hindi mo talaga tinanggap doon sa puso mo. Maliban, mamamatay ka ngayon. Kung mamamatay ka ngayon, sa oras na ito, at sinabi mong Panginoon, patawarin mo po ako, tinatanggap kitang Panginoon tagapagligtas, at patay ka, pinatawad ka ng Panginoon. Pero kung ikaw ay buhay, in-expect ng Diyos, gawin mo yung tama. Duman ka sa proseso. Walang shortcut. Isang backslider. Not necessarily, pero kung gusto niya, pwede. Ang tandaan po natin, pag sinabing backslider, may dati siyang kalalagay. Padagos-us lang. Pero meron siyang, kailangan lang niyang bumalik doon sa dati niyang kalalagayan. At ang pagbalik sa dati mong kalalagayan ay 1 John chapter 1 verse 9. Sabi doon sa 1 John chapter 1 verse 9, mga kapatid, yan palagi, tandaan ninyo. Kaya kung nabautismo na kayo at nagkasala kayo, yun ang babalikan ninyo. Sabi dito, if we confess our sins, He is faithful, tapat siya, and just, matuwid siya, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nakita ninyo? Hindi porke ikaw ay nabautismo na, hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka. Baka kumisan na, worst time nagagawang kasalanan. Kesa doon na sa mga kasalanan na nagawa mo nung hindi ka pa nababautismohan. Pero huwag mong gamitin yan na pananggalan para ikaw ay magkasala. Hindi ba, pwede naman ako mag-confess. Huwag ganon. Pag ikaw ay nagkakasala, pag ikaw ay nabautismohan, hindi yan sinasadya. Pansinin po ninyo, lahat ng nabautismohan dito, mula nung kayo nabautismohan, pag kayo ay nakakagawa ng kasalanan, hindi nyo agad-agad ginagawa ito. Tama? Meron mo nang maglalaban doon sa puso ninyo, sa isip ninyo, naglalaban niya. Gagawin ko ba ito? Kailangan kong gawin ito eh. Di ba? Kunwari, wala kang kuryente. At yung kuryente kailangan mo dahil mainit, kailangan mo pag-nebulizer. Yung nebulizer, hindi ka magkakaroon ng nebulizer at atin ka, hindi ka makahinga. So, ang tingin mo, ang solusyon ay magnakaw ng kuryente. So, nagnakaw ka ng kuryente. Bautismado ka na, nagnakaw ka ng kuryente. Kasalanan yun? Oo, kasalanan yun. Makakabalik ka, sinadya mo, hindi mo sinadya. Dahil may naglalaban muna doon sa sarili mo. Diba? Huwag dyan, di mano, sinampay mo na agad yung, sampay ba tawag? Sasampay mo na agad yung, sampay mo sa kaliwat kanan, yung kawat, kung may kuryente ka na. Pag may kuryente ka na, hindi wala ka nang babayaran. Kung totoo ka, na nabautismuhan na, pag nagnakaw ka, ginawa mo yun kasi maaring nabigla ka, maaring pinanghinaan ka ng kalooban, maaring nataranta ka, nanghina ka. See, sa tingin mo, wala kang kakayanan na magkaroon ng kuryente. Kaya ang solusyon mo, isampay doon. Pero bagong isampay, may maglalaban yan muna. Hindi yan pwede. Kung nabautismuhan ka, tinanggap ng Espiritu Santo, hindi pwedeng walang maglalaban yan. At pansinin mo, pagkatapos mong maisampay,
Pero nung hindi ka pa nababautismuhan, nung isinampay mo, hindi ka takot. Tama? Ewan ko lang doon sa isa nating kapatid. Sana ganun din nararamdaman yung takot na takot din. Yeah. Takot na takot ka. Lahat ng gagawin mo, nalaban sa kalooban ng Diyos na dati mong ginagawa, iba na yung epekto sa'yo pag ginagawa mo, pag nabautisman ka na. Unang-una may maglalaban. Pangalawa, kung nakalusot yun, dahil sa kahinaan mo, pagkabiglang mo, nalito ka, nagawa mo yun, so hindi yun free will. Hindi yun ginawa mo na sa iyong kalooban. Ginawa mo yun not willingly. Pag ginawa mo yun not willingly, yun ang solusyon. John chapter 1 verse 9. Humingi ka ng tawad, marugdog. Yun ulit, yung pagsisisi. Dapat na kumbinsi ka yung pagsampay ko ng tawad doon sa linya ng kuryente, kumbinsido ako, kasalanan yun. Kaya magkakaroon ka ng kalungkutan ng Panginoon. Napahiya ko yung pangalan mo. Nakakahiya, hiyang-hiya ako sa iyo. Ano susunod mo gagawin? Hindi na ako magsasampay, kasi nagsampay ko ulit. Sana huwag ka nang magsampay. Pagsampay ka, maaaring kahinaan ulit yun. Pero hindi natin palaging maidadahilan yung kahinaan. Hindi natin pwedeng palaging idadahilan yung pagkabigla. Dapat gumugulang ka. Pag gumugulang ka, tumitibay ka. So, dati hindi mo solusyon agad ang tulong ng Diyos. Pero pag ikaw ay tumitibay na, gumugulang na sa pananampalataya, ang unang-una mong solusyon ay si Kristo na. Lalapit ka agad sa Kanya at hihingi ng tulong. So yun, meron ba? May tanong ba dyan sa likod? Sino pa? Yes, Brother Ken. Bumawa ka natin sa wala ka bumawa ka kasi wala naman ka pero wala ka naman ka doon nangyari dito. So paano natin i-type ang shadow yan? Ang type ang shadow niyan, kung mapapansin nyo, Genesis 12:48, Brother Joel, kung di ko nagkakamali. Sa Genesis 12:48, sabi doon, yung mga hindi natuli ay hindi pwedeng makisalo sa Passover. Exodus chapter 12 verse 48. Hindi ako tama. And when a stranger shall sojourn with thee, stranger yung mga hindi kapwa mananampalataya. Israel sila, so yung mga hindi Israelita. And will keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised. And then let him come near and keep it, and he shall be as one that is born of the land. For no, tikita nyo na, for no uncircumcised person shall eat thereof. So makikita po natin dyan, bago ka partake ng Passover, ay kailangan ma-circumcise ka. Pero ang idea o yung significance o yung kahalagaan ng circumcision in the Old Testament, kung makikita ninyo, is removing of the foreskin. Ang foreskin ay doon naiipon yung dumi. Ang tawag doon? Smegma. Yung smegma o kayang coops, coops. Walang kabastusan na. Pero yung kupal ay doon naiipon. At yung kupal na yun ay dumi. Kung hindi matanggal yan, kung hindi matatanggal yung smegma, yun ay magdudulot ng irritation at magdudulot ito ng pagkakaroon ng infection doon sa ari ng lalaki. So pag tinanggal yun, ibig sabihin, inaalis yung dumi. Kaya yung pag-alis ng dumi doon sa circumcision ay simbolo ng pag-alis ng kasalanan. O sabi ng ating banal na kasulatan sa Bagong Tipan, pakiano lang yung Pascal lang. 1 Corinthians, kung ako nagkakamali. Sabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan, ang ating Passover lang ay walang iba kundi si Kristo Jesus. At sabi rin ng ating banal na kasulatan sa Bagong Tipan, ang circumcision sa Bagong Tipan ay removing of yung dumi, hindi mga kapatid doon sa private part, kundi dumi sa puso. At makikita natin na bago ka magpabautismo ay kailangan maging malinis ka. So yun yung connection ng circumcision at yun ang connection ng baptism. So to be baptized is to be removed
of sin. Yung sin na nasa iyo ay maalis. To be circumcised in the Old Testament ay ganon din. The notion, yung kaisipan na maalis din yung kasalanan. It's a symbol that sin is removed from you pag ikaw ay nagpa-circumcise. So merong connection yung dalawa. Actually, si Brother Branham kinonect niya yung dalawa. Sabi niya, ang circumcision in the Old Testament is baptism in the New Testament. Bago ka makapag-partake, so nakita ninyo ito? Bago ka makapag-partake ng Passover lang, kailangan ma-circumcise na. So nakikita ninyo kung bakit kung minsan hindi natin maunawaan yung naituturo dito sa church o hindi nagkakaroon ng matibay na pagpapasya yung puso kasi yung dumi nandoon pa. Na kailangan maalis ang dumi na yon pag ikaw ay nagpabautismo. Pag naalis yung dumi, pag ikaw ay nagpabautismo, pwede ka nang magkaroon ng communion with God. And communion is not just a literal eating of the elements in the communion proper, the bread, the unleavened bread, the wine, mga kapatid, kundi ang communion, sabi niya doon sa Leviticus 25, between the wings of the cherubim, I will commune with you. The word na commune ay nandoon. Ang ibig sabihin, I will speak with you. Kaya ang communion ay hindi lamang literal ng pagkain, pakikipagpartik, pakikipagbahagi ng communion, unleavened bread and wine, kundi ito ay may mas malalim na kahulugan kundi ang pakikipag-usap sa Diyos, mga kapatid. So, meron ka ng linya sa Diyos pag ikaw ay nabautismo. Kasi naalis yung kasalanan mo, but it doesn't mean yung future sins mo ay hindi mo na i-confess yan. Kailangan meron pa ring repentance and confession para maalis yung kasalanan mo, manatili ka na justified all the way hanggang sa matapos mong paglalakbay mo sa mundong ito. Okay, sino pa? O, gusto ko sanang tapusin na pero kung meron pang katanungan para maging malinaw na malinaw sa inyo. Huwag ninyong hayaan manakaw yung pribilehiyo nyo na magtanong. Ito yung pagkakataon para magtanong kayo. Para malinawan ninyo lahat. At pag malinaw na sa inyo lahat, walang dahilan para hindi kayo magpabautismo. Yes. Mr. John. Considering maraming religion sa buong mundo, can you see that there is salvation outside of those Christians? Sa circle naman ng Christians, is it safe to say that only believers are saved? Doon naman sa nagsasabing sila ay attending anti-message and believers, but they are not baptized. Is there salvation to them? So nakakla sa baptism yan. Hindi bilang mananampalataya. Nakakla sa baptism yung tanong ano. Pag ikaw ay nabaptize ng tama sa pananampalataya na kinabibilangan mo, ikaw ay born again Christian doon sa pananampalataya na kinabibilangan mo. Ngayon, alam natin na may wise virgins saka foolish virgins. So yung wise virgins, mga kapatid, tayo dito sa ating samahan, ang ating claim, ang ating inaangkin, tayo ay mga matatalinong berhen. Pag tayo matatalinong berhen, ang ibig sabihin yan, ang pag-angkin na yan ay mahalaga dahil yan ay nagsasabi na inuugnay mo ang sarili mo kay Kristo. Pag inugnay mo ang sarili mo kay Kristo at tama yung bautismo mo, nagiging tama yung ugnayan ninyo ni Kristo. You are identified with Christ. When you are identified with Christ, ikaw na yung magiging, yung wise virgin na yan, ikaw na yung bride of Christ. Ikaw na yung Mrs. Jesus Christ. Ikaw lang may karapatan na tumira doon sa loob ng tirahan sa Eternal City. Pero, kung inaangkin mo na ikaw, bautismado ka na, inaangkin mo na ikaw ay bride of Christ, pero hindi mo, wala sa puso mo na ipamuhay yung kalooban ng Diyos na ibinigay niya na palatuntunan sa ating kapanahunan, sa panahon na ating kinabibilangan, I'm sorry to tell you, wala ka ng kaligtasan. Lost ka. Lost ka, as in lost ka. So, kaya pag inangkin mong bride of Christ ka, wala kang option. Ang option mo lang ay maging bride of Christ. Hindi ka pwedeng maging wise virgin, foolish virgin. Now, ang foolish virgin ay applicable dito sa labas. Yung sinasabi mong ibang pananampalataya. Ang foolish virgins naman doon ay ang kanilang kalalagayan ay tulad ng kalalagayan ng foolish virgins. Sila naman yung tapat na tapat doon sa pananampalatayang kinabibilangan nila. Ang pagkakaiba lang, tayo tinanggap natin yung buong turo
at umabot tayo sa pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Sila kulang yung tinanggap nilang turo, kaya hindi nila tinanggap yung banal na Espiritu Santo. Yun lang ang pagkakaiba natin sa kanila. Kaya tayo, since we have the complete faith, kompleto yung pananampalatayang tinanggap natin, at tayo ay selyado ng banal na Espiritu Santo, once na nangyari yun, wala nang makakagalaw sa atin. Finished product na tayo. Hindi na mawawala yung pagiging bride of Christ natin. Kaya napakahalaga na matanggap mo yung Espiritu Santo. Ang umpisa niyan doon sa bautismo. Once na nabautismo ka, mag-uumpisa na doon. Yung pag-work ng Spirit sa buhay mo, mag-uumpisa na. Hindi pwedeng hindi tatapusin ng Panginoon yun dahil sabi sa Philippians 6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa Tagalog sabi yan, yaong nag-umpisa ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin niya hanggang sa pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya hindi pwedeng pag tinanggap mo yung Espiritu Santo nung ikaw ay nabautismuhan, iiwanan ka niya. Isa lang ang pwede niyang gawin, tatapusin niya. Amen. Tatapusin niya. Hindi pwedeng hindi niya tapusin kasi pangako niya. Philippians 1:6. Kaya napakahalaga yun. Kaya nga inuulit-ulit ko sa umagang ito na pag nagpabautismo ka, hindi ibig sabihin hindi ka na magkakasala. Mapapagalitan ka pa ng tatay mo, oo. Magagawa ka pa ng mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos, oo. Pero ang mahalaga, may natanggap ka na paumpisang gawa ng Diyos sa buhay mo. At yung paumpisang gawa na yun, tatapusin niya hanggang sa dumating ang Panginoong Kristo Jesus. Sana naging malinaw na malinaw ito sa inyo, mga kapatid. At tatapusin na siguro natin dito unless meron pang ibang katanungan. Meron pa ba? May ibang katanungan pa ba? Okay, sige na. Ibuhos nyo na. Todo. Walang preno. Wala na. Kung wala na, isasara na natin. Tapos, proceed na tayo doon. Yung mga gustong sumama, proceed na tayo doon sa... nabanggit ba sa'yo? Ni, brother. Okay ba? Okay. Kasi hindi ko na na-coordinate sa mga... Pasensya na. Sige, yung mga gustong pumunta kina brother, si Leslie. Sabi ko, mag-abala, nag-abala pa. Paano pag sinabi ko mag-abala, baka lechon. Aray ko. Kami rin dulo eh. Kung gusto nyo daw maligo, 10-10. Tapusin na natin. Halimbawa may tanong pa kayo. Kung wala na, tapusin na natin. Katapos, proceed na tayo doon. Paano kayo, Brad? Hihinto, sasakay pa rin o pwedeng lakad na? Diretso lakad na. Oo, pwede lakad na. Kung sabay-sabay, lakad na kayo. Dahan-dahan. Yung mga pwedeng sumakay. Yung mga iba. Oh. Dito, katapos hinto sa gitna. Kaso pag matagal balik, walang problema. Tapos kita na lang doon. Okay. So wala nang tanong. Close na natin. Then let us proceed na doon kina Sister Leslie. Okay, tayo tumayo na lahat. Wala nang tanong ha. Si Brother Kel, meron pa yata? Meron pa? Kung may tanong pa kayo, mga kabataan, meron pa, may tanong pa. Wala na. O tayo ay manalangin na. Hindi na ako magpapaawit ha. Siguro i-close ko na rin para diretso na tayo doon kasi medyo napasobra ako. Tayo ay mukat manalangin. Dakil Diyos, hinihiling ko po sa umagang ito, Lord God, na yung bagay na tinalakay, tumimo maigi sa puso, Panginoon, ng mga higit sa lahat ng mga youth, Lord God, at maging tip ko para sa kanilang mga kaluluwa. Nawa, Lord God, gumawa ito, kumilos ito, gumawa ng dakilang bagay, at itulak sila na gawin kung ano ang kalooban mo, kung ano ang hinihingi mo sa kanila, upang hindi lamang po kami ang nakakaranas, Panginoon, ng dakilang pagpapala na nanggagaling sa iyo, to be able to commune with you, Lord God, to partake, Lord God, doon sa communion na ginaganap po namin, foot washing, Panginoon, na ginaganap po namin, nawa, hindi na lamang po kami, kundi pati sila, Lord God, ay makipag-participate na rin, Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, yung bagay na pinangako mo, Panginoon, sa kanila. Ang Passover lang ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
nawa naunawaan nila itong maigi na walang hadlang, Panginoon, sa umagang ito. Kung magagawa lamang po nila na magsisi ng tama, makumbinsi na sila ay nagkasala, meron silang kasalanan, Panginoon, dahil ito'y dumaloy sa lahat ng tao at dahil meron silang taglay na kasalanan, nandoon ang kalungkutan sa kanilang mga puso, nahiya sila sa nagawa nila o taglay nilang kasalanan na laban sa iyong banal, Panginoon, na kalalagayan bilang Diyos na banal. Kaya ito, Panginoon, sa kanilang pagpapakumbaba ay hihingi po nila ito ng tawad sa iyo at magkakaroon sila ng matibay na pagpapasya na hindi na nila lalakaran yung dati nilang nilalakaran. At kung sila ay nahulog pa rin sa pagkakasala, mayroon kang ibinigay na daan pabalik. 1 John chapter 1 verse 9, na kung tapat lamang sila na ihayag ang kanilang kasalanan, ay tapat ka rin, O Diyos, na alisin ang lahat ng kanilang kasalanan at patatawarin sila sa lahat ng kanilang mga kasamaan, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord God, na makita ito ng buong linaw sa umagang ito at magkaroon sila ng conviction, magkaroon sila ng matibay na pagpapasya na gawin ang kalooban mo sa umagang ito. Basbasan mo po kaming lahat bilang isang church, Panginoon. Basbasan mo po ang bigkis na nagtatali sa amin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. At hayaan mo, Diyos, na ang bigkis ng pagmamahalan na yon ay hindi lamang manatili sa loob ng lugar na ito, kundi hanggang sa labas, hanggang sa umabot, makita ito ng mga hindi mananampalataya at masabi nila, maakit sila na ganito pala ang gawin ng mga sumasambat naglilingkod sa Diyos. Napakaganda pala. Napakaganda palang tignan at napakaganda palang maramdaman. Tulungan mo po kaming lahat, O Diyos, dahil wala po kaming kakayanan. Pero nasa ang aming mga puso na maganap ang lahat ng mga bagay na ito sa amin. At kalugdan mo kami at tanggapin mo kami at magbigay ito ng isang pagsamba, isang karampatang pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming hinihiling sa oras po na ito, sa dakila, bukod tangi, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, at lahat ng mga banal ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tapos na po ang ating gawain at magkita-kita na po tayo doon.